Ang kabilang buhay ay hindi pagpapatuloy ng makamundong buhay natin, kundi panibagong yugto at anyo na iba sa kalagayan sa mundo. Ito'y isa ng makalangit na realidad. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus upang magtanong. Ang mga ito ay nagtuturo na hindi muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, "Guro, isinulat po ni Moises para sa atin, kapag namatay ang isang lalaki at naiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki ay dapat pakasal sa byuda upang magkaanak sila para sa namatay. Meron pong 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay, subalit siya'y namatay na walang anak. Pinakasalan ng pangalawang kapatid ang biyuda, subalit namatay rin ang lalaki na walang anak. Ganoon din ang nangyari sa pangatlo. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at silang lahat ay namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, ang babae naman ang namatay. Kapag binuhay na muli ang mga patay sa araw ng muling pagkabuhay, sino po ba sa 7 magkakapatid ang kikilalaning asawa ng babaeng iyon? Sapagkat silang lahat ay napangasawa niya." Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo dahil hindi ninyo nauunawaan ang itinuturo ng kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging katulad na ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa aklat ni Moises, sa kasaysayan ng nagliliyab na mababang puno, ang sinabi ng Diyos sa kanya? Ito ang sinabi niya, 'Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob.' Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay. Siya ang Diyos ng mga buhay. Talagang maling-mali kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Light your way, word of the day. Hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay transformed. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, malinaw po ba sa atin kung ano ang magiging sitwasyon natin sa kabilang buhay? Sa buhay na walang hanggan. Ito yung usapin dito sa ating gospel ngayon. Si Jesus ay tinanong ng mga Saduseyo. Sino ba ang mga Saduseyo? Ang mga Saduseyo ay grupo ng mga tao sa Israel na kung saan sila hindi naniniwala sa muling pagkabuhay o yung resurrection of the dead na tayong mga Kristiyano ay ipinapahayag natin sa tuwinang dinadasal natin at ipinapahayag natin ang ating pananampalataya na tayo sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan. Ang mga Saduseyo hindi naniniwala doon dahil para sa kanila, ang pinapaniwalaan lang nila, ang authoritative books lang para sa kanila ay the first 5 books of the Bible, yung tinatawag nating Torah. At wala doon sa katuruan sa 5 books of the Bible ang tungkol sa muling pagkabuhay ng namatay. And that is why para sa kanila natatapos ang buhay ng tao sa kamatayan, and that's it. Kaya para sa mga taong ito, walang kahulugan, no? Yung mga ginagawa natin dito sa mundo, mahalaga is mag-enjoy, ang mahalaga magpayaman, ang mahalaga is magpakasaya na sa mundo habang nabubuhay. Kasi after na mamamatay, that's it. Wala na.
Kaya nga, yung paglapit ng mga Saduceo kay Jesus para magtanong tungkol sa muling pagkabuhay is not actually a question of out of belief, not even of out of curiosity, kundi para subukin lang ang kaalaman ni Jesus. Kaya nga, yung ginamit na kwento ng mga Saduceo na napaka-exaggerated, na based dun sa batas ni Moises, kapag ang isang lalaki ay nag-asawa at namatay na walang anak, yung sunod na mga kapatid na lalaki ang kinakailangang pakasalan para gumawa ng babies, no, ng anak para doon sa namatay. Itong kwento ito napaka-exaggerated, no, na 7 brothers, nag-asawa yung panganay, namatay, yung pangalawa, inasawa yung asawa ng kapatid niya, namatay din na wala anak. Hanggang imagine, nakapitong lalaki itong babae at lahat nitong magkakapatid ay namatay na walang anak. Di po ba medyo exaggerated yung pagkakwento, and di naman nangyayari yun sa totoong buhay. Pero let's say, sige, ito kasi yung kanilang pinaninindigan. Kung talagang mayroong resurrection of the dead, ay di dun sa muling pagkabuhay, sinong ituturing na talagang tunay na asawa ay nakapito. Sabi ng Panginoong Jesus, maling-mali kayo sa inyong pangunawa. Baka po kasi tayo rin sa panahon natin ngayon, baka akala rin natin na yung resurrection of the dead is just a continuation of our earthly life. No? Which is, sabi ng Panginoon, hindi. Sabi sa gospel mismo, sa resurrection of the dead, sa muling pagkabuhay, we will be like angels. No? Ano ba yung angels? Spiritual beings. Yung patikim sa atin ng ano bang itsura, ano bang magiging anyo ng resurrected bodies kapag tayo ay muling binuhay ng Diyos. The glorified bodies. Yan ang itinuro sa atin ni Jesus nang siya'y muling mabuhay. Papansin po ninyo, nang si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya nakilala agad ng mga disipulo niya. Si Maria Magdalena na sobrang lapit sa puso ni Jesus. Hindi niya nakilala si Jesus, akala niya yung gardener, magsasaka. Ang tagal ng kanilang pinagsamahan, no? Naging disipulo pa ni Jesus si Maria Magdalena. Pero bakit hindi niya nakilala? Parang it's like impossible. Yung dalawang alagad na naglakbay patungong Emmaus, no? Hindi rin nila nakilala si Jesus. Samantalang ilang oras silang naglalakad. Yung mga disipulo ni Jesus na bumalik sa pangingisda. Si Jesus ay nagpakita sa kanila at nagtatanong kung may huli. Hindi rin nila nakilala agad si Jesus. What's wrong? Ano naging problema? Bakit ganun? At kung inyo natatandaan, nang si Jesus ay muling nabuhay, si Jesus ay nakakapasok kahit sa nakapinid na pinto. Ano siya? Espiritu? Hindi. Dahil ito rin yung binigyang diin sa resurrection and the appearances of the resurrected Christ sa kanyang mga alagad, ipinapahawak na Jesus yung kanyang kamay, yung kanyang tagiliran, at meron siyang katawan. Meron pang time na humingi siya ng pagkain at kinain ni Jesus sa harapan nila bilang patunay na siya may katawan, hindi siya multo. At yung mga disipulo, yung mga alagad niya na nangisda, na sinabing itapon niyo yung lambat sa gawing kanan, makakahuli kayo. Ang ginawa nila, yung mga huli nila, dinala nila, pagtingin nila, may nakaihaw ng isda doon, and then sila'y kumain, pinapakita na Jesus na siya may katawan, hindi siya multo. Ang itinuturo at ipinapakita ni Jesus ay ang kanyang glorified and resurrected state. Na yon ang future natin. Kapag tayo'y muling binuhay, kapag tayo ay nakarating doon sa resurrection of the dead. Tayo mamamatay, pero kapag tayo na nanatiling tapat sa Diyos, bubuhayin tayo ng Diyos. At ganun yung ating katatayuan. May katawan tayo, pero yung katawan natin will be
a glorified body. Hindi na yung ating katawang lupa na kapag tayo namatay, uuurin. Kung tayo ay i-cremate, magiging abo. No? Hindi na yon. Ito yung iniisip nila, no, na babangon tayo mula sa ating mga libingan. Dahil iyon yung ating pangunawa na tayo ay yung afterlife, yung resurrection ay just continuation of our earthly existence. Hindi na po. Sabi doon, we will be like angels. God will redeem our bodies and will be transformed into a new creation. It's a recreation. No? So mga kapatid, kaya iyon yung dahilan bakit hindi nila nakilala si Jesus. At ito rin yung itinuturo ni Jesus dito sa ating gospel, na sa muling pagkabuhay, hindi na kailangang mag-asawa. Sa muling pagkabuhay, tayo ay panibagong nilalang na. It's the recreated being. The recreated version ng ating pagkatao. Glorified and resurrected. Kaya nga di po ba, nakaka-excite. Kaya nga mga kapatid, yung paanyaya sa atin na itong katawang ito, mamamatay, mabubulok. Pero sa muling pagkabuhay, kapag binuhay tayo ng Diyos, itong katawang ito will be transformed into a new creation. It will be recreated. It will be transformed by God into something new. Kaya nga mga kapatid, no? Ito'y isang mahalagang paalala sa atin na habang tayo nabubuhay, let us give dignity to this body. Kasi mahalaga itong katawang ito. Dahil itong katawang ito'y bubuhay ng Diyos at babaguhin, paninibaguhin ng Diyos, and will be transformed into a new creation. Mga kapatid, ito yung ating ipagdasal, ito yung ating pagsikapan sa buhay na ito. Mamuhay na marangal, mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos, ayon sa disenyo niya para sa atin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami ng iyong mga biyaya upang mamuhay kaming marangal. Bigyan ng pagpapahalaga ang aming katawan at ang aming kaluluwa. At kami dalhin mo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.